Mga kwentong pambata. Ang Layaw na Prinsipe. Sa isang palasyo ng 7 prinsipe, may isang batang lalaki na bagamat isa ring prinsipe, ngunit walang katangian ng isang tunay na prinsipe. La. Uy, ang layaw kong kapatid. Kumusta ka na ngayon? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Malambot ba yung kama? Hayaan mo ng maliit na bata. Sinisigurado ng ating ama na siya'y komportable. Si Prinsipe Carter ay ang bunso sa mga prinsipe, kaya siya ang pinakalayaw sa lahat. Paumanhin po, prinsipe. Ngunit ipinag-utos ng hari na bigyan kayo ng isang istriktong pagkain upang palakasin ang iyong resistensya. Anong resistensya? Malakas na ako. Gusto ko ang lahat ng kinakain ng aking mga kapatid. O baka hindi sanay ang tiyan mo sa pagtuno ng pagkain nito, kita mo? Ikaw ay napakamaselan. Hindi ako maselan. Isang umaga, pinaalam ng mga katulong sa hari na hindi nila matagpuan ang kanilang mga prinsipe. Natuklasan ang palasyo na maliban kay Prinsipe Carter, lahat ng mga prinsipe ay naglaya sa gitna ng gabi papunta sa ipinagbabawal na lupain. Bakit ang iba kong anak ay di sing talino ni Prinsipe Carter? Di dapat paglaruan ang pinagbabawal na lupain. Ipadala ang buong hukbo at iligtas ang ating mga prinsipe. Uutusan ko ang hukbo. Pero, Ama, hindi maaring ipadala ang buong hukbo. Ipadala natin ang kalahating hukbo kasama ako. Hindi ako upo lang dito. Habang ang aking mga kapatid ay nasa panganib. Nabigo silang pigilan si Prinsipe Carter. Umalis siya kasama ng hukbo upang iligtas ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Napakadelikado ang daan patungo sa pinagbabawal na lupain. Nakarating sila sa 2 magkaibang daan at si Prinsipe Carter ay sigurado na ang mga prinsipe ay nagtungo sa kanang daanan. Nakikita ko ang mga bakas dito. Siyempre, alam niya. Hindi niya alam ang tungkol sa pagbase ng bakas. Bihira nga siyang palabasin sa palasyo. Totoo yan. Sundin natin ang mga bakas sa kaliwa. Wala tayong oras na sundin ang kagustuhan ng isang layaw na prinsipe. Ang punong sundalo ay nagpasyang hatiin ang hukbo at iniwan ang mga baguhang sundalo kasama si Prinsipe Carter. Hindi naman nila kasalanan. Kahit na ako ay isang prinsipe, wala pa akong kakayahan maging pinuno ng hukbo. Kaya natin ito. Umalis na tayo. Sa bandang unahan, nakakita si Prinsipe Carter ng isang nakakatakot na palasyo. Ito ay isang malawak na kagubatan. Paano kaya natin malalaman kung andito ang aking 6 na kapatid? Tanungin mo lang ang babae sa may pinto. Ito ay si Violet, isang pantera. Siya ay nagpakilala, ngunit hindi ganap na maayos. Nakita kong dumaan ang 6 na prinsipe. Sila ay malakas at makikisig. Nagulat sila na ako'y nakapagsasalita. Walang duda. Ang lahat sa paligid ay may waga. Kasama ako. Siguro dahil sinabi ng iyong mga kapatid na ang mga pantera ay di nakapagsasalita. Di ko alam kasi wala ako ibang kilalang pantera. Akala ng iyong mga kapatid ang walang pusong higanting nakatira sa palasyo ay gumagamit ng mahika para sa maling layunin. Pag alis ko
Ang mga matapang na prinsipe ay pumasok sa palasyo upang suriin ang mga nangyayari. Tanungin mo ang mabait na babae sa pinto. Meron bang babae sa pinto? Ano? Ikaw ay nasa loob ng pinto? Oo. Ako'y kalapate na di sinasadyang nauntog ang sarili sa pintong ito at sa di may paliwanag na dahilan, ako'y nakulong dito. Oh, matutulungan mo ba ako? Tinanong ko rin yung 6 na magkakapatid at pumayag sila. Ngunit pumasok sila sa palasyo at hindi na lumabas. Oh, kawawa naman sila. 6 na magkakapatid, sila'y aking mga kapatid. Tatalunin ko ang walang pusong higante. Nakuha niyang huli ng matatapang mong kapatid. Huwag ka sanang magalit. Pero ang iyong mga kapatid ay pawang matitipuno at may malaking hukbo. Kung hindi nila natalo ang higante, paano mo gagawin? Na nag-iisa ka lamang. Kailangan nating makaisip ng ibang estratehiya. Marahil kung matatagpuan natin ang kanyang puso, pwede kong makuha ang aking mga kapatid kapalit ng puso ng walang pusong higante. Tutulungan kita. Kunting tiis na lamang. Sa tulong ng pantera, natagpuan ni Carter ang kubo kung nasaan ang puso ng higante. Narinig ko ang kwento tungkol sa munting kubong ito, pero hindi pa ako nagawi rito. Sa loob ng kubong ito, may isang balon. Sa loob ng balon ay may isang mabangis na pato. At sa ilalim ng pugan nito ay isang kahon kung saan nakalagay ang puso ng walang pusong higante. Sabi nila, ang pinakamatapang sa mga lalaki ay nagtangkang makuha ang puso at nabigo. Hindi pa ako nakakarating dito, pero ngayon ay may kakaiba akong pakiramdam. At bakit naman? Parang alam ko ang kubong ito, pero kalokohan. Wala lang. Ingat ka, prinsipe. Umalis ang pantera. Huminga ng malalim si Prinsipe Carter at pumasok sa kubo. Napakadumi ng kubo, ngunit iba ang kwento ng mga sirang webless. Di pinansin ni Prinsipe Carter at narating niya ang balon. Parang madali. Mukhang di naman mabangis ang pato. Kwak! Kwak, 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 kwak! Wag! 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 Kailangan ko lang yung kahon. Kailangan ko lang yung kahon. Kwak! Hinuli ng higante ang aking mga kapatid at gusto kong kunin sila kapalit ng puso na walang pusong higante. Oh! Bakit di mo sinabi agad? Bakit nagsasalita ang lahat ng hayop dito sa kwento? Hindi ako hayop. Ako ang katulong ng taong nakatira dito. Kwak! Si Ginoong Solomon. Maraming dekada ang nakalipas, ang bayang ito ay pinamumunuan ng isang masamang salamangkero na kinamumuhian ng pag-ibig. Nang malaman niya na si Ginoong Solomon ay umiibig sa isang dalaga, isinumpa niya ito. Kinuha ang kanyang puso at pinawasang isang higante. Sinubukan ko siyang pigilan. Ngunit ako rin ay kanyang sinumpa. Pagkalipas ng ilang taon, namatay ang salamangkero, ngunit nanatili ang sumpa. Bilang isang higante, hindi nakasya si Ginoong Solomon sa balon. Patuloy siyang naghahanap ng kanyang dalaga, ngunit hindi niya ito nakita. Nagdulot ng pait at galit sa kanya.
Siya'y mabuting tao na nawalan ng pag-ibig. Babalik ko ang kanyang puso at ipapaalala ko ang kanyang kabutihan. Bumalik sa palasyo si Prinsipe Carter at kumatok sa pinto at pinapasok siya ng babae. Ikaw ay nabuhay sa sakit ng matagal na panahon, aking kaibigan. Ngunit hindi na ngayon. Nagbalik ako! Nagbalik ako! Ha? Ruth! Ruth! Wow! Wow! Sandali! Solomon! Aking Solomon! Hintay! Ikaw ang pantera? Ikaw ang kanyang mahal? Oh, marahil kinuha ng salamangkero ang iyong alaala. Upang hindi mo makita si Ginoong Solomon. Kaya't meron kang kakaibang pakiramdam nang pumunta ka sa kubo. Wala na ang sumpa! Nagbalik na ako! Ang kalapate, ang 6 na magkakapatid at ang lahat ay nagtipon-tipon upang saksihan ang pag-iibigan ni Ginoong Solomon at Ruth. Napatunayan mo ang iyong sarili, kapatid. Ang tunay na lakas ay hindi nasa katawan natin kundi sa iyong pagkamaunawain. Hindi natin magapi ang higante dahil hindi natin nauunawaan kung bakit siya galit. Nakaranas siya ng sakit dahil nawawala ang kanyang minamahal. Alam kong may pagmamalaki ko ang aking mga anak. Ngayon, dapat na nating itigil ang pagtrato kay Prinsipe Carter na mahina. Dahil ang taong may damdamin sa kanyang kapwa ay di isang kahinaan. Tama! Siguro pwede tayong turuan ni Prinsipe Carter maging maunawain. Walang hanggan ang kaligayahan ni Prinsipe Carter. Siya ay hinangaan ng kanyang mga kapatid at ng buong kaharian. At nakuha niya ang respeto ng buong hukbo. Inayos ni Ginoong Solomon at Ruth ang kanilang kubo at nagsimula silang muling manirahan ng maligaya habang buhay.